Hi guys! Another video. So, napag-usapan natin yung bullying or smear campaign, I mean. Talagang part ng buhay natin. Pampalakas at para mag-grow din tayo. Characteristic, manners, etc. And kasi nabanggit ko din sa kabilang channel ko, yung talagang gustong mag-stay as is kasi nag-ascend na nga yung mundo. Kailangan nilang i-accept na medyo sila, uh, mahihirapan. So, I mean, which is, kung ayaw nating mag-grow or palitan yung sabihin natin hindi magandang ugali natin. Yung pag-iisip natin at pananalita natin, hindi ka aya-aya. Yun na lang yung word na yun, hindi maganda. Mas magandang pakinggan yung hindi ka aya-aya. Kasi parang sa pagkakaintindi ko at experience is, ang hindi makaayaya sa atin is advice. Kaya ayaw nating pakinggan at sa isip natin is toxic. Actually, yun yung nakakatulong sa atin. At yun din ang truth. Di ba yung truth ang gigising sa atin at magpapamukhang kailangan mo nang gumawa ng paraan para hindi laging ganyan ang nararanasan mo. Yung parang parang laging miserable yung life mo, yung feeling na hindi ka na masaya, kahit anong gawin mo, kahit may saya, pero bumabalik at bumabalik ka. Paano kung gumawa ka ng paraan para maalis yung pakiramdam na yan? Baka kailangan mo nang makinig ng katotohanan, especially words ng ating Panginoon. Yung kailangan na nating magsimba, marami naman siyang simbahan. Kung ayaw nating magbasa ng Biblia, kung gusto natin nakikinig ng taong magbibigay at i-explain. At balik tayo sa gobyerno din, may gusto lang akong i-add or idagdag. Yung part na may nabanggit kasi ako na kung 'di ba sa mga politicians, minsan nasisita sila, huwag naman sila masaktan pag nasita yung trabaho nila. Pwede silang may sabihin kung nasita na sila sa buhay nila sa outside ng work nila sa gobyerno. At sinabi kong baka kailangan na mag-isip-isip na tayo kung sinong uupo. Yung hindi as much as possible, hindi yung babaero, yung may ganito, ganyan. Pero siguro, kasi hindi natin maiwasan yan. Hindi natin maiwasan kasi gusto nga nilang tumakbo eh. Yung, na lang, gumawa tayo ng division. Dapat tayong community ng leaders natin sa gobyerno, ang pagtuunan nating pansin is yung trabaho nila at saan nila pinunta yung mga taxes nila, yung perang binibigay natin. Hayaan mo na yung buhay nila sa bahay nila. Kasi sila yun eh. Mas maganda sigurong ganun. Kasi pag you're lacking of something na sinasabi nila, na hindi mo talaga makontrol ang sarili mo, hayaan mo na sila yun. Hayaan mo na silang kung gagawa sila ng paraan para ma-cleanse yung kasalanan nila or hindi. Basta gawin nila ang trabaho nila. And, of course, dapat sana gobyerno ng mga nakaupo yung paggagamitan nyo ng pera ng bayan is sa tamang paraan. Tumulong pag may disaster. Pwedeng tumulong sa education na hindi kaya. Iba kasi ang tumutulong eh. Hindi yung, may nagbibigay ng gobyerno ng education, anong tawag doon? Hindi funds, but scholarship. Kung yun na lang kayang gawin niya. Yung gobyerno ng scholarship. Tumulong sa mga liblib dyan na hindi kaya. Yung mga nasakuna, gumawa ng paraan para mabawasan yung sakuna kung laging nafa-flood. Yung business and business to others is dapat walang pakialam yung gobyerno doon. Kasi business yun eh. Ang business niya lang is
Ang business lang naman talaga ng gobyerno is maningil ng tax sa tao, sa business. Pero yung maningil-ningil lang tapos kung saan-saan nila pinupunta yung pera. Kung pag sa public school, tama naman yung plano sana ni VP na pang-renovate ng public school, pang funds. Yung iba na ginagawa ng iba na humihingi ng funds sa gobyerno para may ipambigay na mga libro or computer. Ilang siguro yun. Ito lang. Then may nakita kong post na nakastock lang daw. Saan naman nila gagamitin yun? Yung mga na-stock na pang-educational sana. Di masisira lang doon. So, parang as long as nakikita nating parang sa loob ng sa loob ng marriage part ng isang mag-asawa, 'di ba pag wala kang nakikitang improvement, laging nag-aaway yung mag-asawa. Parang ganun din sa gobyerno. Pag yung gobyerno hindi niya ginagawa yung trabaho niya, laging magdadakdak yung tao. O yung gobyerno, nakikita niya ang ginagawa niya yung trabaho niya tapos yung tao laging nagko-complain at nagko-compare. So paano kung magtulungan ng both as much as possible? Yung malaki ding tulong sa gobyerno yung iayos nila ang mga sarili nila. I mean, yung mga tao. Yung sa loob ng pamamahay, sa loob ng isang community or society. Katulad ng sa school, teacher at student, nakikinig naman yung student sa teacher, nagtuturo ng maayos yung teacher sa student, walang magulo, right? At yung mga tao at business men, paggagawa ng hindi maganda, parang yung business ng drugs, ganun, business ng human trafficking. So, nasa police din, nasa authorities, kung iayos din nila yung sarili nila, na hindi sila basta-basta tumatanggap ng kung ano-ano dyan na labag sa batas. Lahat magulo eh. O nga, gumagawa nga ng paraan yung leaders natin sa gobyerno. Pero paano nga naman yung authorities niya or police din at community. O yung community, inayos naman nila mga sarili na, tapos yung mga police inayos na nilang sarili na, paano naman ang gobyerno? So, napagsasama kasi ang pag-uugali sa trabaho. Kung selfish ka, huwag mong isali sa trabaho mo yun eh. Yung hindi magandang ugali, huwag isama sa trabaho. Kaya minsan, pag nanonood tayo ng news or sa ibang program na naghahandle ng mga crimes or problema, laging minsan police. Tapos, ang ginawa, tinutukan ang kanyang kasama na tao. Or nabaril niya dahil sa init ng ulo. Di emotional knowledge na sabi nila. Wag laging init ng ulo. Or ginagamit yung professions mo sa pakikipag-usap sa wala ka na sa labas ng trabaho mo. Trabaho mo yun sa trabaho mo. Iba ang posisyon mo sa labas. Parang ganun. Pag presidente ka sa trabaho mo, pag tapos na ang time mo, hindi ka na presidente sa loob ng bahay or sa labas. Kaya minsan din, kaya may guard, ganito. Yan, napapasama kasi yung inggit, irritation, etc. sa trabaho, kaya ganun. Nadadamay ang nadadamay. As pagiging community, sa iyong community, nadadamay ang hindi magandang ugali sa nakikita at lumalabas ang mga kasalanan. So, wow. Parang nag-iba ata nag-iba ang ihip ng hangin Parang napansin ko, nag-upgrade. Nag-upgrade kung paano mag-connect. So, tama nga yung kasabihan natin na huwag isama
ang problema sa bahay, sa trabaho. Kasama na yung mga ugali kasi sarili natin, bahay natin yun eh. Huwag nating isama sa trabaho natin. Kasi napapasama. Kung magaling ka magsalita at mag-joke ng hindi maganda na hindi kaya ayang pakinggan, ay sa labas mo gawin pag sa trabaho. Sa loob ng bahay niyo, sa mga friends mo kung ang hilig mong magganon sa party or sa fun. Pero pag sa trabaho, be a good image. Kaya kung napapansin nating ganun talaga, hayaan din natin na tayo nakakapansin. Kasi pag ipilit mo talaga, walang mangyayari. Lalong magugulo. Kaya, ganun din ginagawa ng ating Ama sa atin. Na hinahayaan tayo hanggang makita natin at matutunan natin. Kung ano matututunan natin. Kung hanggang sa huli hindi pa rin, depende na yan kung may reincarnate tayo or diretso tayo doon or magro-roam around tayo dyan sa kung saan man. Kasi lagi ko naman sinasabi ang reincarnation, spiritual world, hell of fire. So, I hope naintindihan yung sinasabi ko. Sa akin, hindi po yung magulo. Parang napakasimple lang. Huwag mong idagdag yung problema mo sa bahay at sa trabaho. Or minsan kasi, kailangan natin i-recognize na kasi kilala ko yan, kasi best friend ko yan, kasi pamilya ko, cousin, kapatid. Iba nga ang bahay sa trabaho. Iba nga ang best friend sa trabaho. Iba ang business sa trabaho. Iba ang own business sa trabaho. Ngayon, napapasama natin. Iba yung reminder again. Iba yung ugali mo sa trabaho. Iba yung, well, naisip ko bigla na iba ang human rights na, well, kadagdag yun sa yung human rights kahit saan man. Na lahat ng sulok ng kahit ano may human rights. Sa trabaho, sa bahay, sa gobyerno, lahat. Kahit sa universe, sa mundo, kay God, sa ating Ama. And, kasi iba ang laws natin sa ibang bansa. And parang sakto naman yung laws na ginawa ng ating ancestors para sa atin. Yung mga sarili lang natin, ang hindi natin inaayos, yung corrupted personalities, corruption in physical materialistic world, sa pagiging gahaman natin na sinasabi nila. Yun lang naman ang naghahadlang sa para umasenso na sabi nila. Pag-handle ng ganito, ganyan. Pag-handle din kasi yung tignan mo yung ugali mo sa labas at sa iba. At yung trabaho mo para maayos. So, kung may nakikitang irritation sa isang tao, iba yung nararamdaman mo na yan sa trabaho mo. At lahat dapat ng gobyerno is nakabase sa rules ng ating Ama na Panginoon. Kasi sila ang nakatuka or angels na nakahandle sa kanyang mga community or packs. Kung i-compare mo sa sa shepherd in ships, shepherd ay ang ating gobyerno, ang ships ay tayong mga community. Pag sa loob ng bahay, ang magulang ay yung shepherd, yung mga anak is yung ships. Sa school, teachers are the shepherd, ships are the students. Sa iyong sarili, ikaw ang shepherd kung anong magiging ikaw na sheep. Bad or good, right? Napakasimple na explanation, pero malaking, ewan ko kung alalahanin. Hindi alalahanin pa, actually, isang
To recognize, I can say. Kasi parang naguluhan tayo eh. Minsan nasasama din kasi natin yung ano, yung mga problema nila sa bahay o personality nila sa trabaho nila. So, yeah, if you realize, oo nga naman. So, dapat iba yun. So, dapat yung mga nakaupo din sa gobyerno, isipin nilang iba yun. Trabaho nila yun, gawin nila. Walang party-partido na sinasabi nila kasi gumagawa pa sila ng group-group na yan eh. Parang bata lang. Walang party-partido. Kung anong gusto mong posisyon na gusto mong puntahan, yun na lang. Walang republic na group, walang demokrasya na group. Okay na yung laws natin actually. Maayos na siya. Tayo lang ang hindi. Yung iba kasi na country, magulo kasi pinagsama nila ang religion sa gobyerno. Okay lang naman sa atin na tama naman yung sabi ni Dr. Jose Rizal na dapat hindi ipagsama. Pero dapat yung gobyerno nakikinig din sa sasabihin ng religion. Kasi dapat mag-connect pa rin sila. Kung may napapansin yung religion na hindi maganda na ginagawa ng gobyerno, makinig yung gobyerno. Kasi ang nakahandle sa atin talaga lahat. Hindi natin madidina yan. May highest creator tayo. Physical and spiritual world. Meron at merong tao or paraan ang Diyos na ipakita na totoo siya. Ipamukha sa atin na totoo siya. So, yung mga vloggers or content creator na ano tungkol sa gobyerno, guide din sila. So, depende sa tao kung sinong paniniwalaan niya. Pero dapat marunong din naman siyang mag-search or magtanong kung ano talagang totoo. Parang naitsapwera na ang media doon, no? Medyo kasi, di ba? Minsan, parang hindi totoo ang mga binibigay nila. At tinututukan nila. Dapat media is meant to government and people itself. Noon pa namang una pa, minsan sila din ang taga-sita sa gobyerno, sa mga tao, taga-lahat. Kung anong napapansin niyang hindi maganda pero parang vloggers naman na atang gumagawa. Or at least mag-guide or magbibigay ng, okay lang naman yung siguro binibigay nilang minsan na artistic work or yung nagbibigay sila ng mga tao na nakalimutan ko yung word na yun. Example sa atin, yun na lang. Para magpersegido din. Pero nawawala na sa kanila yung ano eh, yung true report na sinasabi nila. Parang biglang natakot sila. Dapat sila yung courageous and confident na manita sa atin, gobyerno at community. Mayaman or mahirap. Pero minsan, lagi na lang mahirap. Takot sila sa ano. So, mga mayaman din dyan. Iayos yung mga sarili nyo. Kasi kahit anong gawin na, sabi ko na nga nag-shift na ang mundo, kahit anong gawin po natin, kung hindi natin iayos ang sarili natin, mahahadlangan at mahahadlangan yan. Hindi magpupursu. As long as yung gusto nating ipursu is sa tamang paraan. At maganda. So, hintayin na lang natin na mapatunayan na hindi na talaga magpupursu yung ano, bago nila iayos yung sarili na, yung mga gumagawa ng pagpatay, yung human trafficking, pag-abuse. Hintayin talaga natin na kung hindi sila makarma is may ano, or maghihintayan tayong kung sinong mag-go forward at sinong unang gagawa ng paraan sa bawat paano ko ba sabihin, community. Kasi marami yun. Yung gobyerno, yung tao, yung status ng bawat tao, yung trabaho nila, business, being shepherd, or kinexplain ko naman yung shepherd at kung ano yung sheep. Being isang ikaw na tao dito sa mundo, naghihintayan. Di walang mangyayari. Ganun at ganun pa din, magulo.
Paano kung yung leader kaya mismo ang gagawa ng paraan para lahat na susunod? O, di ba? Si leader na mismo ang gumawa ng paraan. Yung wala pang pasekre-sekreto kasi nga gobyerno yun. Yung humihingi tayo ng resibo hanggang cents. Tapos, kung kailangan bang may ipakitang may nagawa talaga. Malaking bagay na yung may magbigay ka ng advice sa iyong mga tauhan sa gobyerno or mga flocks mo or the community itself through social media or television. Kasi doon naman paraan para makita natin yung isang tao sa kinadami-dami natin. Yun ang uso ngayon. So, yun din ang evidence ng manifestation through God. Kung ano nangyayari ngayon, kung anong sikat ngayon. So I can say, how come nasasabi kong ganun? Hindi ko masasabi na ako lang ang unang gumawa ng mga content na about spirituality or ganito. About paglalahad sa ating Ama na Panginoon. Nandun yun sa paniniwala din. At faith kay God na hindi naintindihan ng ibang tao. Na sinasabi nilang nayayabangan. Yung basta gawin mo lang yung gusto mong gawin. Kasi sabi nga nila, all eyes in you. So, sa tingin ko, sino kayang taong nagpauso ng Antichrist na naging all eyes on him or her? So, ewan natin pero an evidence that all eyes in me din kayo, di ba? Kahit tignan mo yung social medias ko, hindi masyado ang nanonood. Pero nasabi ko din naman na may hacker and etc. Hindi pa kayo maniniwala na walang Panginoon doon? Na walang nag-work sa isang tao para i-chismis ang ganito ganyan sa isang tao? At maniniwala pa rin kayo sa notion nyo kung anong gusto nyong paniwalaan? And, well, let's all continue kung gusto talaga nating mag-preach sa social media or magbigay ng awakening spirituality, etc. Kasi dumadami na tayo. Maging malakas tayo para lahat. Kasi magbi-benefit din tayo doon. Magbi-benefit tayo kung magiging mabuti lahat ang tao. Magiging magaan ang buhay, di ba? Kaysa iiwas ka na lang lagi sa masasamang tao. Yung, ang nakakaluwang naman sa pakiramdam na isiping hindi ka mapapahamak dyan at doon. Yung gagawin mo na lang, ipag-pray ang sarili mo kung kunwari magta-travel ka kasi hindi natin maiwasan ang accident na sasabi nila. Any form of accident. Naisipin natin, wala na tayong problema sa tao. So, hindi yun pagmamayabang. Yung sinabi kong itong last part na to. Kundi, pinapatunayan ko na kung kahit isa man ang nagmanifest na sana magsimula ngayon, ikaw na ang kilalanin nila. Panginoon. Yung world peace, ganun. Iparating sa inyo na totoo talaga siya. Kahit prayer. Kasi ako nga sa sarili ko may doubt pa rin ako noon. Kahit may fear ako sa kanya. Tapos, nagda-doubt ako din sa protection na yun na laging sinasabi. Kasi nag-aral nga ako ng Catholic school. Talaga, nagda-doubt din ako sa protection. Pero napatunayan ko din yung protection niya sa akin.
Yung love na hindi ko maintindihan na kung naramdaman mo yung kakaibang love kay God, maiintindihan mo. Laging sinasabi ng isang tao yun eh. Naramdaman ko nga. At pinaramdam niya din na unahin mo yung sarili muna bago yung iba. Kasi dahil sa nauna natin yung iba, nakakalimutan yung sarili natin, naapektuhan din ang pamumuhay mo sa iyong buhay. At sa relationship mo din naman sa kanila. Pero huwag din sobrahan na mahalin ang sarili tapos wala na yung iba kasi merong ganun. Siguro mostly na may personality nun is malignat na siguro yung wicked one. Nasobrahan sila sa pagmamasa sa sarili kasi wala na silang pakialam sa iba eh. Kaya nilang anuin yung kapwa nila. Kahit sabihin mong mahal nila yung mga anak nila pero minsan kung may problema silang kailangan nilang i-sacrifice yung mga anak nila at asawa nila, gagawin nila yan kung against sa purpose na gusto nila. Yung mga talagang masamang tao yun. Napapa-weird na yung natin. Tertiary na. Pero minsan, totoo yun. Actually, for sure, nangyayari din sa loob ng bahay yun. So, kung gusto talaga natin yung change, tibayan natin yung loob natin, lalo sa loob ng bahay, mga friends, at mga kapitbahay. Kasi doubt ang darating, persecution, smear campaign na sasabi nila. Kung ano-anong iisipin nila at ikikwento nila. As long as yung intention mo is pure na lagi nilang sinasabi or genuine. And always honest ka din sa sarili mo at kay God. Lahat. Kung nagagalit ka. Kung hindi, oo, kung oo. Pag nagdag-doubt ka, dapat yun. Pray always din. And, yan. Respect, wag natin alisin yan. Kasi culture din natin yung magrespeto, di ba? Parang nawawala na. Respeto na rin natin yung division na yun. Limitations and boundaries. Na iba ang work sa problema na yun. Yung tinapik ko. Respeto sa desisyon. Hindi desisyon, pero sa na yun. Sa part na iba na lang ang ihiwalay natin ang problema sa trabaho. Ang pag-uugali natin sa trabaho. Ang friendship, family sa trabaho. Para hindi magkaroon ng malaking kaguluhan. Kasi sa totoo lang, magulo nga pag dinadagdag mo. Yung minsan hindi mo pa alam kasi kung ina-apply mo sa sarili na iba yung work, iba yung sarili mo sa labas. Nakukonfuse yung ibang tao dun eh. Hindi nila alam minsan yung limitations and boundaries. Na instead, kausapin ka nila as dun ka sa work. Pero, parang gusto nilang i-google yung time mo sa kanila, andun ka sa work. So, sana may makarelate. Ganun minsan ang sitwasyon eh. Makarelate sa words ko. Sa sinabi ko. Sa kwento ko. Kung anong topic ko ngayon. Ay, gusto kong dagdag na iba din ang family background sa work. Kasi napapasama din ng tao yun. Kung isa kang bilyonaryo, dapat iba yun sa work. At pag isa kang malakas na businessman, iba yun sa work. And pag isa kang nanay, sabihin mo, iba din yun sa work. Kung may problema ka sa mga anak mo, iba yun sa work. Bahay na yun. Huwag na natin pakialaman yung mga buhay-buhay nila. Iba yung artista kasi ganun talaga yun. Parang, wait, pag-realize mo, napapasama ata yung Parang nire-relate nila yung nangyayari sa ng social media sa ganito. So, iba. So, kung nakita nyo ako madaldal dito, iba din ako sa personal. Parang minsan, ako ang mag-approach kung
may tatanungin siguro ako or kailangan kong i-approach. Pero it's personality ko talaga is hihintayin kong silang mag-approach. Kasi of course, ano bang pag-uusapan? So parang kung dito sa social media ko, parang may pinag-uusapan sa personal, anong pag-usapan natin? Paano kung i-open ko to? Kasi ilang beses nangyari sa midst na aking healing is, kaya medyo maano din yung emotional, ano ko dun, malakas talaga ang emotional deterioration sa healing. Yung sensitive na sinasabi nila. Dahil doon, nasasaktan ko din sarili ko kung hindi nila inaccept, parang tinatakbuhan ka, kahit sarili mong pamilya. So, kung napapansin kong, hoy, pwede kong isingit to, parang ganun na lang. So, kaya hindi ko na nagagawa yung sinabi ko noon na kung pupunta ako sa isang church, tapos pwede yung yung testimonial, etc. Hindi ko ginagawa. Basta punta lang ako sa church, makikinig ako hanggang doon. And, yeah. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so I get my next video.